Mapagpalang araw naman sa ating lahat. Ayan, happy Friday everyone. Ayan, babiyahe tayo guys. Dahil anong oras na yun? Magtatanghalian. Alas 2 na ng hapon dito sa Saudi Arabia. Biyahe kami ng dalawa ng amo namin. Punta kami sa bahay ng nanay niya. O diba? Tuwing Friday, lagi kami nagbabiyahe papunta doon. Doon kasi kami nanananghalian. Pero dati-dati naman, sa tagal ko sa kanila, hindi naman talaga ako totally nagsasama kung saan sila magpunta. Talaga mas gustuhin ko pang magpaiwan sa loob ng bahay. Sa bahay, manahimik, matapos maglinis, magpapahinga. Ewan ko ba sa amo ko nga ito. Ngayon, sinasama na nila ako kahit saan, kahit palibasa. Wala dito yung among lalaki, kaya free akong isama nila kahit saan sila magpunta. Kaya ayan, mabibigay kayo sa tahimik ng biyahe namin kasi walang maingay. Wala si kulit, nasa Dubai siya, nakabakasyon. Kaya ayan guys, hanggang sa dulo samahan nyo kami. Ilang minutes lang ito. Tara, biyahe tayo. Take you. Ang layo-layo na kasi ng aming nalipatan. Hindi tulad nung dati, mas malapit kami, nasa sentro lang kami. Mas maganda pa yung dating bahay ng amo namin kasi kahit saan kami magpunta, mas malalapit kami sa mga bilihan, sa mga galaan, tulad magpunta sa Nambata. Pag mag-Friday na mag-day off kami, mas malapit. Pero ngayon, sa nalipatan namin dito sa Alto Mama Road, napakalayo. Kaya wala nang time maggala. Kaya nakakalabas lang kami pag kasama namin sila kasi may service, may magmamaniho. Dito na dati na may maniho pa kami. Dati-dati kahit gabi, napunta kami kung saan gabi. Kapunta kami ng Bata kahit gabi. Ngayon, wala na. Nakakatamad na maglalabas. Kahit gusto hindi namin na lumabas, papayagan naman kami. Pero no choice, ayaw talaga namin. Kasi wala kaming maniho. Kaysa naman mamamasahe kami ng magkano. Nagtingin kami ng pamasahe mula dito sa amin hanggang Bata. Abutin ng 100. Kaya di bali na lang. Huwag na, manahimik na lang sa bahay. Kaya ayan, hanggang sa bahay na lang kami. Dito mayroon namang bilihan. Kaso nga lang, sa tunog nga lang. Hindi tulad dati na mas marami kaming malapit na mga bakala, mga maliliit na store. Madali kami makabili ng gusto namin. Pero ngayon, wala, tingga sa loob ng bahay, o diba? Kaya wala tayong mapaglibangan kundi mag-cellphone. Yan naman ang buhay OFW, diba? Mag-cellphone. Ayan. Magkukwento tayo guys. Dati-rati, una kong punta dito sa Saudi Arabia. Noon, nag-apply ako, sabi ko, lalakasan ko ang loob ko. Pero, nakakatakot talaga kasi nga, syempre, first timer. Hindi alam kung ano ang kararatan natin dito sa Saudi. Kasi diba, marami tayong mga nababalitaan dati-dati. Nung panahon pa ng ilang dekada na, marami tayong nababalitaan. Tapos, nung first time ko magpunta dito, 2016, sa isa kong amo yun. Mabait naman sila. Pero talagang panalangin ko lagi na mapunta ako sa magandang kamay, mababait na amo. Yung hindi ka ba tipong hindi ka sasaktan, hindi ka nila pagbubuhatan ng kamay, at lalong-lalong hindi ka nila titipirin sa pagkain, na ikaw na lang ang susuko sa pagkain, diba? Hawa naman ng Panginoon. Yung unang amo ko, mabait naman sila. Kaya lang, syempre, sa isip ko kasi marami na din ako naging kaibigan nun sa loob ng 2 taon ko sa kanila. Sabi ko, parang mas maganda naman itry ko yung may kasama ako sa loob. O ayun, nakapag-decide ako na maglipat. Nagpaalam ako sa amo ko, sabi ko, nilipat ako pero pakilala ko sa magiging kasama ko is pinsan ko. Sabi ko, maglilipat ako doon sa pinsan ko, kinukuha ako. Sabi nung amo ko, hindi niya papayagan kasi nga nagustuhan na din nila ako. Ngayon, sabi nila, kung talagang gustong gusto mong lumipat,
Kung saan kita kinuha, doon kanila kunin. Ibabalik kita ng buo, ibabalik kita ng ligtas. Kung saan kita kinuha. Totoo naman talaga, di ba? Kung saan nila ako kinuha, doon nila ko ibabalik. Napakabait nung amo kong babae dati. Kaya lang syempre parang naano din ako na magkaroon akong kasama. Ayun na nga, ginawa ng amo ko, hindi nila ako binagay dito sa amo ko ngayon. Kahit bayaran sila, hindi sila pumayag. Kasi ang gusto nila, kung saan daw ako kinuha, doon din nila ako kunin. Kasi ligtas daw akong ikinuha nila, kagusto din nila, ligtas din akong ibalik sa Pilipinas. Kaya, di ba tama naman talaga? Di yun na nga, 2018, pinauwi ako, nag-uwi talaga ako kasi nga ayaw nila akong ibigay. Umuwi ako, tapos yun, nag-apply ako sa agency na naman. Nako po, agency. Speaking of agency, kahit ex-abroad ka na, ipinasok pa talaga ako sa accommodation. Nag-ano pa ako ng TESDA. Sabi ko, dapat hindi na kailangan, di ba? Alam ko talaga pag ex-abroad ka na, lalo pat ka uuwi pa lang, hindi ka na kailangan mag-TESDA. Ginawa nila, syempre, bayad-bayad, pera-pera. Ayun, pumasok pa ako ng TESDA. Inabot pa ako ng ilang buwan bago ako nakabalik dito sa Saudi. Ayun nga, nung natapos ako, siguro inabot din ako ng 3 buwan sa ka-apply. Nakabalik na ako dito, yun. 2018, nung nagsimula ako dito sa amo kong ito. Ayun, una, 4 kami. Tapos hanggang paunti-unti, naging 2 na lang kami. Ayan, thank you for watching. Hanggang dito na lang.